Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nakabalik na ng Pilipinas ang tinanggal na alkalde ng Bamban na si Mayor Alice Guo matapos itong i-turnover ng Indonesian authorities kina DILG Secretary Benher Abalos at PNP Chief Romel Marbil. Sa press conference, sinabi ni Abalos na tumakas ng bansa si Guo dahil natatakot daw ito sa kanyang buhay matapos tumanggap ng death threats. Ayon kay Secretary Abalos, personal na hiningi ng dating alkalde ang kanyang tulong para mabigyan ng proteksyon kapalit ang pagsasabi niya ng katotohanan sa mga kinakaharap na kontrobersya at kaso. Ngayong araw, dadalhin si Guo sa Tarlac para magpiyansa bago ibigay sa custody ng Senado dahil sa naunang contempt citation dahil sa hindi pagdalo sa mga pagdinig. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balat, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk. Maganda morning. Lamig. Where the viaduct. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Talaga naman, iba talagang Friday may sipa eh. Babanggitin mo pa lang yung Friday eh. Parang nasisiyahan na tayo kaagad May pasok ba? Ay Friday na eh. Friday na eh, papasok pa ba tayo? Dapat sinulit na sa hindi, dapat diretso na yan, dapat wala na. Nako, kaya lang meron kahit na ngayon sa mga dinaanan ko akong batsero, wala akong nadadaan ng ulan. Ikaw ba, saan ka ba dumaan? Parang magkaiba pa ng dinaanan. Ang dinaanan ko ay ang bakas mo. Bagay, ako nga pala nauna. Nanalo pa ako sa malakas promo. Nag-i-sticker ka nga kanina eh. Tinan mo nga naman yan. Kaya lang, sa halip na ako ang bigyan ng 1,000 pesos, ako pa nahinga ni Sherwin. Yun nga eh. Ay, talaga naman. Ay, tsaka yung winner natin kahapon, si Lola. Nako, Sherwin, pakitext mo nga magkano bang ang daming humabol na tumulong kay Lola doon sa Kogyo Rizal, kung saan sila'y binaha. Tapos siya pala mag-isa na lang na naninirahan doon. Ang lakas-lakas ng radyo. Kaya nung mapunta ron si Sherwin, yung kaagad ang nakita niya kaagad. Parang sa, birthday kasi ni Zoe kahapon eh. At birthday pa nga pala ni Zoe. Si Mami Sel may 3,000 pinadala.
tayo tigda 2,000. Tigda 2,000. Tapos si Kuya Romel City nagpadala ng 5,000. Si Colonel Chris Urlaso, akala ko kahapon nagpapabati lang. At dahil siya ay nakikinig. Yun pala, wala akong kamalay-malay. Pinadalhan ako sa GCash para doon. Akala ko pamerienda natin. Akala ko pamimeriendahin tayo galing sa BGC Police Station. Nagbigay pala ng tulong si Vic Lima. Padala rin. Kakatuwa naman. Si Lola nga daw ngayon lang yata nakahawak ng biglaan na gano'n na pera. Ganun pera. Oo, kinukwento ni Sherwin dito. Ang problema daw, yung ibang mga tao doon, nag-iintay din. Talagang ganyan. Yung ang swerte, biglang darating sa buhay mo. Sip-sip mo, nakikinig ka lang ng radyo, na-indulto ka na, kalamidad ka na, tapos nakikinig ka ng radyo, gusto mong makibalita kahit na halos wala. Tapos biglang darating at bubuhos sa iyo ang biyaya. Tingnan mo nga naman yun. Yun yun. At siyempre, doon sa mga tumulong, hindi lang tayo, kumbaga pati sa ibang mga tumutulong sa mga ganyang mga pagkakataon na kahit na maliit na halaga, maliit na bagay. Ay, nako, sinabi mo pa. Pero doon sa tinulungan mo, nako, halos maluha sa kaligayahan. Yung pakiramdam mo rin bilang ikaw na tumulong. Ay, napakaligaya. Napakaligaya mo rin. Kaya yung mga kababayan natin dyan na sa ganitong panahon, tumutulong kahit nga, sabi mo nga kumbaga, kahit maliit lang yung tulong. Ay, nako. Yun po ay para kang nag-iipon ka ng may savings ka. Para kang nag-iipon ng puhunan para sa mga panahong pagdating naman ng kalungkutan. Meron kang meron kang extra battery. Ayan, tama. Nakapag-recharge ka, nakapag-store ka ng power para pag dumating yung panahon na ikaw medyo tatamaan ng kalungkutan, meron kang extra charge ng kaligayahan. Totoo yun. Ano pa hinihintay nyo? Tara na! Biyahe na! Eto may mga lugar pa rin walang klase ngayon kahit na medyo improving weather na tayo. Dito po sa Metro Manila ay ang mga wala pa rin pasok ay ang Marikina, Muntinlupa, Mandaluyong at ang Malabon. Puro letter M to Oo nga, M. Marikina, Muntinlupa, Mandaluyong at Malabon. Ayan, Sa Bulacan? Sa Bulacan, walang pasok po sa Bukawi, Pandi, Agonoy, Balagtas, Bulacan, Malolos, Norsagaray, Obando, San Ildefonso, Pulilan, San Rafael, Santa Maria at San Miguel. Ayun, sa Bulacan, iba pang lugar sa Bulacan, ang dami pa pala. Yang Angat, Bustos, pati ang face-to-face, wala rin daw. Ay, face-to-face. Pati, may online kaya sila. Face-to-face ang kansilado. So, pwedeng kung meron silang nakaset up na sistema. Yung online. Pwede daw yung distance learning kung uubra. Angat, Bustos, Kalumpit, Naku, ito yung mga bahain lugar Kalumpit, Hagunoy, Pandi, Paumbong, si Ronnie O Borja. Naku, nakalusong ka na naman siguro sa tubig dyan. Sa Pangasinan, napakaraming bayan. Marami to. Meron pa bang bayan dyan na hindi hinahanap ko yung bayan ng Sual. Yung palang Sual ay Mayor Dong. Medyo nabanggit kahapon ang Sual Pangasinan sa hearing sa Senado. Wala rito. Baka hindi nakapagdeklara si Mayor ng suspension of classes dahil medyo busy siya ngayon at hindi, may daw, hindi siya nakapunta sa Senado. Dahil may dengue. Nadali ng dengue. Nako, pagaling ka, Mayor Dong, anong apelyido, kumpatsero? Hanapin nga natin. Kalugay. Mayor Dong Kalugay. At mukhang paggaling mo ay kakailanganin ka pa sa hearing sa Senado. Ayan. Papunta na tayo dito kay Mayor Alice. Mayora. Hi, fans. Hi. Nako po. Parang celebrity nga ang dating ang tanong ngayon, alin sa mga picture
ni Mayora ang mas nagustuhan ninyo. Pakita nga natin, Teleradyo, DZRH Teleradyo, Television, ang mga pictures na yan. Pamili nga kayo ng pinaka-favorite ninyong picture ni Mayor dito sa kanyang... Siya ba yung nahuli o sumuko? Nahuli, kumbachero. Nakita ko yung video nung kumakatok sa kanya yung police, yung Indonesian police. Tapos nandun nga siya sa likod ng pinto, nakaupo na ganun. Nung pagbukas ng pinto, nandun siya sa... Tatago. Oo. Tapos nung kumbachero, nung pagbukas, sabi, hindi, nakapajama siya Sabi niya, magpapalit lang siya ng damit. Sabi nung police, hindi, doon ka na magpalit. Doon ka nagpalit. Kaya may babaeng... Marunong palang magtagalog yung... tinatranslate ko na lang. Sabi nga noon, palit. Ano sa mga picture ni Mayora? Asa yung translate ko, Asa yung mga picture? Ang pinaka-favorite ninyo, asa yung mga picture? Pakita na natin ni Yuel. Kahapon pa natin ginagamit yung mga picture. Pinadala ko sa group natin. Ayan, ako. Ito, mga NBI. Palagay ko itong medyo malakas ang dating. Yung nasa sasakyan. Malakas ang dating yan Makikita ko natin dito si Mayora Alice na napakaganda ng pagkakangiti. Ganda. Parang na-relax siya sa pagpapakasyon Katabi niya ay tatlong babae sa likod ng sasakyan. Na mga taga-NBI pala yan. May nakatatak sa NBI, suot nila. May lalaki sa unahan na NBI din kaya yan? Siguro yan. O baka naman nag-picture lang yan. Tapos, para silang papunta ng excursion. Para magpupunta ng resort. Ayan. Emonpolo kaya ang pupuntahan nila. Malamang. Kaya lang hindi sila makakarating doon ng by car. Kailangan nilang magbangka. Ito. Itong second picture na ito ay ano ba tawag sa ganyang posing? Napapagitnaan siya sa upuan sa sofa ni na PNP Chief Romel Francisco at DILG Secretary Benher Abalos. Nakapwa ang gaganda ng ngiti. Ganda ng ngiti. Gwapong-gwapo dito si Secretary Benhur Secretary Benhur. Parang wala pa 50 sa edad niya dyan Ito, maganda ang pagkaka... At ganun din naman si PNP Chief. Tingnan mo ang pagkakangiti. Parang hindi puyat Parang walang, parang hindi puyat. Hating gabi umalis sila, di ba? Hating gabi isang gabi. Tapos si Mayora ay ano ba tawag sa ganyang posing, Kuwachero? Nakaganyan. Tsaka ano ba ibig sabihin? Peace ba yan? Parang peace. Peace. Dalawang kamay niyang naka-peace at nakaano sa baba niyang ganon. Mahilig siyang mag-ganon Nakita ko ibang mga pictures niya. Mga pa-cute na mga posing. Ganon naman talaga yung wacky. Parang wacky. Siguro yung mga kasamang... Ito pa. Ayan. Ayan. Ang ganda rin ng pagkakangiti dyan ni Secretary Benhur Abalos. Tapos nando sa tabi niya, sa kanan niya si Alice Guo na parang talagang pumoposing para magpa-picture. Ito. Parang posing sa picture to Picture. Parang, smile. Ayan. Hindi, sali ko. Sabi na sa likod, sama ko. Selfie. Mga ganun. Groupie. Yun yatang... Yun nasa likod ng binabanggit mo. Yung maliit. Sali ko. Teka. Sabi siguro. Saka sumingit na lang doon. Okay. Wala. Isa pa. Ano yun dyan ang pinaka-paborito nyo? Napupulaan ho ngayon yan. May ilang mga pumuna. Lalo na sa Senado, sina Senators Risa Ontiveros at sino pa yung isa? Joel Villanueva na ang sabi raw KJ nyo naman. Picture lang yung tao Ayan nga, na sabi, yan pugante. Hindi yan celebrity. Kita mo, sige mo. Ito, taga-NBI din to o taga-immigration? NBI, puro mga taga-NBI. Parang yung picture. May nagtatanong nga, ba't daw hindi nakaposas? Hindi kasi natin teritoryo yun. Nasa Indonesia yung mga taga-Indonesia nga, hindi siya pinusasan tayo pupusasan natin bigla. Baka tayo pusasan doon. Yan. Pero nung pagdating dito, nung iniharap na kanina habang nakatalikod, nakaharap pero nakatalikod. Nakita mo ba yung press con kanina pagdating sa hangar? Hindi ko napanood. Pagdating sa hangar, nagsalita, may press con na sinet up sila secretary. Mga anong oras siya? Mga alas 2?
Madaling araw. Alam mo naman, binabantayan ko yung balita. Nung pagdating ko, kaya pagsakay ko, Hindi natutulog ang balita. ganyan kami dito. Hindi natutulog ang balita. Ayan o, diba? Habang nagpa-press, iniharap po sa media si Alice Guho nang nakatalikod. Bakit naman ganun? Ayan po. Ayo, Marap ka, hindi. Bakit ba Eka? Yung iba si Colonel Jane Pajardo pala yon kanina. So, iniharap po dito sa media na nakaposas po siya dyan. Pero may dalang bag, ha? May bag po siya. Parang familiar sa akin yung drawing ng bag na yun. Katunying siyang, katunying. Ano to? Ganun ba? Nagtaray ba sa presscon? Hindi, nakakuha siya. Doon siguro nagsisink in sa kanya ngayon na nakaposa siya. Tapos doon sa Indonesia kasi parang celebrity nga ang dating niya. Dito nakaposa siya, nakasuot siya ng kulay orange na detainee. PNP detainee. So medyo nagsisink in na siguro sa kanya yun. Meron niyang mga analysis doon sa pag-smile niya, parang relax na relax. May nagsulat niya na psychologist kumbachero. May iba't iba raw na pamamaraan ng isang tao para harapin ang stress. May iba na nagsisisigaw, may iba na nagagalit, may iba na nag-iiyak. May iba naman parang reverse, nire-reverse niya yung kanyang tulad yung ngumingiti. Parang katulad nung tawanan mo ang iyong problema. Ganon nga siguro. Parang ganon. Nagpa-kulay pa ng buhok di ba? May kulay yung ang daming nakapo na doon sa kanyang bagong hairstyle. Ayan. Susubaybayan natin mamaya. Diyan sa nasaan siya ngayon? Sa Krame. Sa PNP. Custodial Facility. At least kukunin natin ang update. Lalaman niya ngayon kung anong doon ba yung naging border si Bong Revilla. Doon. Si Jinggoy. Si Secretary Laila De Lima. Ayan. Andon, mamaya may situational report tayo doon bago siya ibiyahe sa Tarlac para humarap sa hukuman. At malalaman natin kung siya nga talaga'y magsasalita. Gaya nung binasa natin sa pambungad kanina kumbatsero, binanggit ka dito ni Mother na maaring magsabi, sabi daw ni Secretary Abalos, humihingi ito ng proteksyon dahil sa kanyang mga natatanggap na death threats at nakahanda siyang magsabi ng katotohanan. Kaugnay ng mga kinakarap. Hindi naman sinasabi niya dati, sabi niya katotohanan Yun ang problema ngayon, hindi mo na alam kung alin ang katotohanan. Pati yung abogado niya, niloko niya di ba? Sinabi niyang andito lang siya, di ba? Di ba? Nung kausap natin si Attorney David, sabi daw sa kanya, andito lang siya. Ako nga di ba, na-message ko din. Di ba? Sumasagot naman. Andito daw siya. Kaya nga. Kaya hindi na natin alam ngayon kung siya magsasabi, kung alin doon ang katotohanan o hindi katotohanan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oras po natin. Achi, Mr. Jalom Tang, Lakyam Diap Ithun, 6:21 ng umaga. ACS Balita, susunod na. Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, September 6, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pisong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado na sa susunod na linggo. MRT3 may alok na libreng sakay para sa mga empleyado ng gobyerno sa September 18 hanggang September 20. Mayor Alice Guo nasa PNP Custodial Center na matapos dumating sa bansa kaninang madaling araw. Digital hotline para sa suspensyon ng klase at trabaho kapag masama ang panahon, kinakasa na ng bagong PCO Secretary Cesar Chavez.
dating model AR de la Serna umamin Na ano? sa Kongreso na meron silang joint account ni Attorney Harry Roque. Mrs. Patay, Mr. Critical ng nakawan at pagsasaksaki ng inarkilang driver sa Cavite. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Dito muna tayo sa ating ACS Good News. good news nga ho. Dahil nasa Campo Crame na ang tinanggal na mayor ng Bamban Tarlac, Alice Guo, at pansamantalang mananatili sa kustodiya ng Criminal Investigation and Detection Group. Alas 3 ng madaling araw nang makarating sa PNP Custodial Center ang convoy ni Guo matapos siyang iharap sa media sa isang private hangar sa Pasay City. Matapos siyang iharap ng nakatalikod. Yan, nakatalikod. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo, walang aircon. Naalala ko tuloy ito si dating COMELEC chairman Bernardo Pardo. Masungit yun eh. Kapag ka nagpe-command conference nung araw at sa Krami at nasisilaw daw siya sa ilaw ng sa mga ilaw. camera. Nagpe-press ko na nakatalikod. Nasisilaw daw siya. Tumalikod eh. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo, walang aircon pero meron namang electric fan, sariling kama at CR ang kwartong paglalagakan kay Mayora. Bawal din siyang magdala ng cellphone o kahit anong gadget sa loob, kaya in-inspection muna bago ito ipinasok. Inaasahan ngayong araw darating ang abogado ni Guo upang pag-usapan ang susunod na hakbang, lalo pat may warrant of arrest ang korte sa Capas, Tarlac. Tiniyak ni Colonel Fajardo na itatratong ordinaryong detainee si Guo sa kabila ng seguridad na ibinibigay sa kanya bilang high-profile individual. Nakapagpa-picture na kaya si Colonel Fajardo? Palagay ko. Kasama si Kanina, nung pagkatapos ng press con, para sa security ni Go, hinahawi ka na yun. Kaya tagahawi, parang VIP na. Talaga naman eh. Baka may ganun talaga effect si Mayor Guo pag nakikita ng mga tao. Baka nga, di ba? Talaga. May ganun eh. Iba rin ang matindi rin ang naging anong tawag doon? Naging instant celebrity. Kung kanya kumbachero, kung hindi Chinese to, ibig sabihin kung hindi napatunayang si Sanchai. Di ba? Sa sikat niya na to, na lahat ng tao kilala siya, pwedeng maging senador to eh. Kung hindi lang masama yung naging umpisa. Oo nga. Kaugnay yan, silipin natin si Mayora. Diyan sa PNP Custodial Facility. Nakapagpa-picture na kaya si Edniel Parosa sa kanya? Alamin natin. RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel! Jerry at Anthony, wala pa kaming selfie ni binasa ko nga rito at kaya pala pumorma ka pa ng ayos ha. Parang nagpulbos ka. Hindi ka makintab ngayon. wala pa araw. Nahalata ka. Filter mo na lang pagka magse-selfie kayo. Tiniyak Anthony at Jerry ng Philippine National Police na walang special treatment na ibinibigay sa dinismiss na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Ito'y sa kabilangan ng mga puna na tila relax at masaya pa, o mukhang masaya pa itong sinipang alkalde nang arestuhin mula sa kanyang pagtatago sa Indonesia. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jane Fajardo, itinatrato bilang ordinaryong detainee si Guo na dinala na nga rito sa PNP Custodial Center kaninang pasado alas 3 ng umaga. Bago ito, sinabi ni Go sa harap ng mga tauhan ng media sumalubong sa kanya kanina sa isang private hangar sa Pasay City na siya ay nakangiti at tila relaxed dahil sa pagiging ligtas daw ng kanyang pakiramdam kasama ang Interior Secretary Benar Abalos at PNP sa pangunguna ni PNP Chief of Police General Romero Francisco Marbil. Nangako si Abalos na poprotektahan ng PNP si Go basta't idedetalye ng dating mayor
ang kanyang mga nalalaman sa mga kinaharap na issue, partikular na yung umano'y mga malalaking pangalan sa likod, maging ng mga banta sa kanyang buhay. Sa ngayon, gwardyado ng PNP Headquarters Support Service o HSS itong kahabaan na ito ng Lieutenant Alagar Street, kung saan matatagpuan itong pinaka-Bukanaw entrance ng Custodial Center. Doon sa loob ng Custodial Facility, gaya nung nabanggit, may sariling kama, CR, pero walang aircon itong kwarto ni Alice Go. Ngayong araw, inaasahang darating dito at inaantabayaran natin yung sinasabing abogado ng dating alkalde bago siya dalhin sa korte sa Capas Tarlac na nagpapaaresto sa kanya dahil sa atrasong anti-graft o paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Oras na makapagpiyansa si dating Mayor Go ay dadali naman siya ng PNP sa Senado. Nag-issue rin ng arrest order dahil nga sa kanyang hindi pakikipag-ugnayan sa mga pagdinig at investigasyon na rin kaugnay ng illegal na pogo sa Bamban Tarlac at ibang mga kaugnay na issue. Edniel, mula nung maipasok dyan, ay meron na bang dumalaw? Meron na bang pumunta dyan para masilip man lang si Mayora? Maliban doon sa pinakaunang coaster na pumasok mula doon sa Pasay City, ay wala pa tayong nakikita rito na kahit anong sakyan na pumapasok doon sa may loob ng Custodial Center na may kaugnayan marahil doon sa sa kampo ni Mayor Go. Pero yung harap na yan ng Custodial Facility, yung Alagar Street, ay hindi naman sarado sa mga motorista. May mga nakakapag-jogging pa nga. Gwardyado nga lang talaga ng HSS ng Campo Crame. May bukod na compound yan eh. Pero ayan, yung mga nasa likod mo na yan, mga dadalaw ba kay Mayora yan? Mga kakilala ba ni Mayora yan? Sino ba yan? Makakilala natin. Kasama natin sa hanap buhay. Nakalagay nga nandito na. Akala ko yung mga bisita ni Mayora eh. Magpapapicture lang mga yan. Nag-aabang makipag-selfie. Okay, so mamaya ay yung schedule na biyahe, may mga nagtatanong dito. Tulad nitong si Holam Ned, kailan daw ba schedule ng meet and greet? Meet and greet sa Bamban? Ni Mayora. Sa Capas Tarlac. Tsaka may motorcade daw ba? May motorcade daw ba si Mayor Alice Guo papunta ng Tarlac? Capas RTC. Capas RTC. Capas RTC. Walang binigay na definite na oras, pero ang sinabi ng PNP na timeline ngayong araw, Jared Anthony, ay total fairness na rin naman, talagang susubukan na maidala doon sa Capas Tarlac. Pero may isang detalye na gusto rin nating malinawan dahil binabagit ni Colonel Fajardo na maaring may mga proseso itong pagbe-bail na ito at kung ano pa man yung mga legal process na dapat gawin. Ang dapat pang malinawan, oras na dumating dito yung abogado ni Mayor Go. Pero in the meantime, ang malinaw, ang physical custody dito sa alkalde ay hawak ngayon ng PNP CIDG at marirelease lang siya temporarily kapag siya ay nakapagpiyansa. Pero once na mangyari yun, siya naman ay agad dadalhin ng PNP sa Senate bilang PNP ang naatasan ng Senado na humanap kay Go kasama na rin ng Senate Sergeant at Arms. Okay. Live pa rin mula rito sa Campo Crame, PNP Headquarters. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Balik tayo sa ating good news. Oo nga. Inaasahan ng panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay po ito sa 3 araw na trading. Sa pagtaya ng mga industry players, naglalaro sa 65 centavos hanggang 105 kada litro ang rollback sa gasolina, habang piso sa diesel at 75 centavos hanggang 1.15 sa kerosene. Ayon sa mga industry experts, nakatulong sa pagbaba ng presyo ng crudo sa world market ang mga espekulasyon na ang alyansa ng OPEC at iba pang global producers ay magtataas ng produksyon simula Oktubre. Alas 6:34 na ng umaga, na imbag na bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. May alok na libreng sakay ang MRT 3 sa mga empleyado ng gobyerno sa loob ng 3 araw mula September 18 hanggang 20.
ibahagi ng selebrasyon ng ika-124 na anibersaryo ng Philippine Civil Service ngayong buwan. Ayon kay CSC Commissioner Eileen Lizada, ang libreng sakay ay buong araw na ipatutupad mula alas 4:30 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kailangan lang ipakita ng ID na magpapatunay na empleyado kayo ng gobyerno para ma-avail ang libreng sakay simula sa Miyerkules hanggang Biyernes. Bukod dito, nagbukas din ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ng job fair para sa mga qualified job seeker. Susunod! Tito Bon! Nako, mag-asawa. Sasaksak ng inarkinalang driver. Nako po. Papuntang Cavite. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:35. This time, walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Apa, today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Sa mga taxi driver natin dyan, mga grab driver, lahat ng may mga sasakyan dyan na nakikinig sa atin, kahit private motorist, baka gusto nyong madikitan at mabigyan ng salapi. Nako, at payong at Payong grocery. at groceries. Nandiyan po ang malakas stickering sa A. Francisco, corner Alabastro Street, Barangay 802 San Andres, Bukid, Maynila. Sa Ayan. malapit yan. Ano ang landmark? Wala bang kung man lang yan, butika o restaurant? Mahaba-haba yung San Andres na yan, ha? Yung kalye ng San Andres. Pero masikip lang na kalsada yan. Medyo masikip. Pero ito po yung street, ha? A. Francisco, corner Alabastro Street. Hanapin niyo po ang sa may A. Francisco. Ayan. Parang alam mo yun. Parang alam eh. Yung pagkakasabi mo eh. Parang alam, ano? Ayan, malapit sa Del Mart. Uy, may ano pa. Uy, may commercial pa. Commercial, ha? Teka muna, bago tayo mag-commercial, eto na, nasa linya na pa natin si Attorney Stephen David. Ang hanggang ngayon ba siya pa rin ang legal counsel, abogado ni Alice Go? Sige nga. Alamin natin. Attorney, Magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunjing po ito. Good morning, Ka Jerry, tsaka Ka Tunjing. Good morning sa inyo. Apo. Kayo pa rin ba? Ayan, Oo. Kami pa rin yung law office namin. Yung law office nyo? Kahit po, attorney, nagsinungaling siya sa inyo at sinabing andito siya? Well, yun nga, hindi ko pa siya nakausap. Although nakausap na siya, kasama siya kahapon ng law partner ko, si Atty. Hamila. Gusto ko actually, naiintindihan ko kasi yung siya rin naman nagsasabi, noon kasi hindi ko masabi yan sa media yung kanyang problema, bakit hindi siya maka 100% surrender. Kasi nga itong mga threat na emanating, nagagaling kung saan direksyon. Ngayon, sinasabi na niya, totoo naman kasi sa kanyang paniwala na may death threat sa kanya, kaya hindi siya makaano. So, ako, naiintindihan ko naman bakit na hindi rin masabi sa akin kung saan siya. Kasi, siyempre, hindi mo rin masabi na baka madulas ka o may mga nag-aabang din kung saan siya. So, binibigyan ko siya ng wide latitude doon. Bakit hindi niya masabi sa akin talaga kung saan siya noong mga panahon na yun. Hindi dahil nagsisinungaling, kundi nag-aalala na baka bag yung telepono nyo. Yun, isa yun. Nakabag naman tayo telepono. Bag yung telepono nyo? Well, kasi tumatawag naman Alam naman nila nakapag kung sino mas nakakausap.
Nag-hello ba kayo sa nakikinig sa inyo, attorney? Hello, Hello. party line. Okay, pero Wala naman. Ako, very transparent. transparent naman. Okay, attorney, nabanggit niyo yung law partner niyo kasama ni Mayora. So, kailan pa ho yun? Mula sa Indonesia pa? O pagdating dito? Dito lang sa kagabi nung sinalubong siya sa airport. Okay. So ano pong mga initial na nabanggit sa inyong law partner? Well, hindi naman privilege siya Pero anyway, hindi na magpo-post ng bail doon sa RTC kasi gusto muna niyang ma-maintain yung status ko. Kasi pagod na rin siya ilang araw na rin naman siyang stress. Diba? On the run. Oo. Saan nagtatago? Alam mo naman, pag nagtatago wala ka namang kapayapaan. Diba? So, ngayon at least nakaka-settle siya. So, pakiusap niya na wag na muna naming asikasuhin yung RTC. Total, naka-detain na siya. Kasi wag na muna mag-post ng bail. Hindi kasi urgent yan. Kung mag-post ka man ng bail, naka-detain pa rin siya because of violation of the warrant ng Senado. So, same lang, di ba? So, saka na muna... Saka na yung sa Tarlac, yung court doon. Saka na yung posting ng bail. Pero siyempre, yung lang pagpo-post ng bail. Tama kayo dun nakakulong na rin naman na siya. Nakakulong na siya. So, pag na-lift na yung warrant niya sa Senate, kasi pag nag-cooperate siya doon saka na kami, sasabayan na namin ng posting ng bail para makalaya siya. Ano pong request? Kayo po ba magre-request? Kailangan bang gawin nyo at kayo ba ang masusunod kung saan siya dapat i-secure ng lugar? Sa krami ba? O pwede nang ngayong araw na ito ay ilipat na rin sa Senado? Hindi ang mag-decide niya yung RTC court kasi yung jurisdiction niya. Although meron din jurisdiction talaga yung Senate. Kaya yung kasing court, court talaga ang nag-issue RTC court. At saka siyempre, kung ano ang decision ng hierarchy ng PNP, doon makikipag-coordinate na lang tayo sa RTC Court. Buti pala nabanggit niyo yun. Di ba, may warrant of arrest siya sa husgado for graft, tapos may warrant of arrest siya sa Senado sa contempt. Sa contempt. Magandang point yun Sino bang masusunod? Sino bang mas mataas sa Senado saka sa husgado? Kung ang pag-uusapan ay kung saan siya dapat manatili. May sarili ding selda yung Senado. Co-equal branch tayo ng government. Opo. So, co-equal ang judiciary at saka ang executive under our setup of democratic government. At saka yung legislative, executive, and judiciary. Co-equal sila. So, power ng judiciary at saka legislative co-equal. So, ang discretion yan, siyempre, gusto ng Senate sa kanila, gusto din ng judiciary sa kanila. So, bahala mag-decide yung PSP kung saan nila gustong, sila may custody sa kanya ngayon Sila ang may jurisdiction over her person At saka, they are in the best position to decide kung saan yung mas safe yung subject. Hindi ba pagka nasa jurisdiction po ng husgado, sa pangkaraniwan to, attorney kung nasa jurisdiction ng husgado, ang isang detainee ay dinadala sa BJMP facility Correct. Oo. Pero malawak naman kasi ang executive BJMP isang executive branch yan. So pwede rin naman sa social center kagaya ng nangyari kila yung mga dating senador, di ba, yung mga kaibigan natin, saka si Senator De Lima, saka marami nandun sa marami pwede namang makipag-coordinate lang din sa Senado at mag-coordinate yung Senado at ang RTC. Okay, attorney, nabanggit nyo yung mga death threats. Paano ho ito natatanggap? Paano ito nalalaman ni Mayora? Kasi marami siyang associate, diba, kaibigan na trusted niya, alam ng mga yan. May mga pinaparelay sa kanya na nakakarating sa kanya kahit na nung fugitive siya, nung at large siya, nakakarating sa kanya. So every now and then, yun ang concern niya sa akin. Bakit?
Kasi kung ako ang masusunod talaga, dapat talaga humarap siya sa legal process. Kasi gagaya niya, paano kami sasagot sa human trafficking tsaka COMELEC kung wala siyang counter affidavit, diba? So, sayang naman yung depensa niya. Ayun lang kasi ang talaga yung threat na yun. Kaya sabi niya, siyempre mas uunahin yung security ng buhay niya, di ba? Oo. Meron ho bang nagte-text o tumatawag sa kanya at sinasabing papatayin kita? Meron bang ganon? Kasi, merong sinasabi sa kanya ang kanya mga trusted friend. So, not necessary naman sa kanya yun. Yan ng mga kaibigan niya na pinagkakatiwalaan niya. Opo. Sinabi po mismo ni Secretary Benhur Abalos na nakahanda ang pamahalaan, ang DILG, ang PNP na proteksyonan si Alice Go laban dito sa mga death threats na ito basta't magsasabi ng totoo. Mayor, attorney. Naputol. Pakibalik mo nga. Balikan nga natin si attorney. Kasi parang doon sa tema ng pahayag ni Secretary Benhur, parang napapayag na niya si Mayore na magsabi ng katotohanan. At basta poproteksyonan siya ng pamahalaan. Saka saan ba manggagaling ang threat sa kanya? Meron ba siyang mga associates? O meron ba siyang superiors? Ayan. Meron ba siyang mga co-conspirators? Ayan, sa kung sindikato man 'yon. Ayun. Siya ba pwedeng maging state witness? Ayan, pwede ba siya? Attorney, yung tanong ho na saan ho ba nang gagaling sa tingin niya yung mga threats na ito? Well, kasi, di ba, ang daming allegations laban sa kanya. Una, yung China spy. So, maraming possibility magka-interest doon. Tapos, pangalawa, yung sinasabing Pogo, operator siya. Siyempre, maraming involved sa Pogo. So, kung wala na siya, hindi na investigasyon. Yun ang paniwala nila. So, kasi sa ngayon, nagkakagulo sila dahil sa mga investigation sa kanya, kung wala na siya, tahimik na. Hindi na matutukoy kung sino-sino yung mga yun. Oo. Nagbigay ho ba siya ng assurance na siya ay makikipag-cooperate na kapalit ng pagbibigay ng protection sa kanya? Well, kung titingnan nyo naman, Jerry Cato, yung mga Senate investigations niya, very transparent naman siyang sumagot. Kaya lang minsan hindi siya pinapiniwalaan at sasabihin nagsisinungaling siya. Pero hindi ko alam kung paano pang maging cooperative siya. Kagaya niya, sabi niya hindi niya sure kung kapatid niya si Sheila. It turned out talaga naman pala hindi niya kapatid, di ba? O tapos sinabi, kapatid mo hindi mo kilala, napakasinungaling, ganyan-ganyan. Hindi naman talaga niya kilala. 15 years old lang nagkakilala. Kaya maraming ganun kasi tapos sasabihin na anak siya ni Wendy Lee. Hindi naman pala talaga siya anak ni Wendy. Maraming ganun. Kaya lang ang problema, hindi siya pinaniwalaan. Pero attorney, kayo po ba naniniwala na until now na hindi nagsisinungaling, meaning nagsasabi ng totoo ang inyong kliyente sa inyo mulat-mula? Doon sa participation na siya human trafficking, 100% ang paniwala, wala siyang kinalaman doon. Kasi ang human trafficking, mayor siya. So kung may nangyayari mang kalokohan doon na sinasabi ng complainant, paano malalaman na isang mayor yun? Wala naman siya dapat pakialam sa mga licensees. No? Kung may pang inspection team, wala naman nakarating sa kanyang report na may ganyan. Diba? So, very very unfair naman na iakusahan mo siya ng ganong human trafficking kung hindi naman totoo yun. Kasi pagdating doon sa sinasabing Pogo operator siya, wala naman ako nakikitang problema. Assuming totoo yun, pero hindi naman niya inaamin yan, tsaka hindi naman ako naniniwala na Pogo operator siya. Assuming totoo yun, wala naman problema yun kasi legal naman ng Pogo . May lisensya tayo ng Pogo. May lisensya ng gobyerno ang mga Pogo operations. Kung binigyan ka ng license ng gobyerno, paano naging illegal yon? Kaya lang naman nagiging illegal daw yung activity sa loob dahil may mga ganyan daw, may scam, may ano. Pero dapat tukuyin mo
sino yung gumagawa noon? Wag tayo maging generalistic na lahat na lang ng pogo illegal kasi may ganyan, di ba? We have to identify anong gagalit, illegality. Opo. Doon po sa kanyang pagkatao, hanggang ngayon po ba naniniwala kayo na siya po ay nagsabi sa inyo ng totoo na siya po ay Pilipino at hindi po Chinese kahit po may mga lumabas na pong mga pruweba na siya po ay hindi nga po Pilipino? Kasi ganito yan, Katunying, ano? Yung sinasabi nilang grouping na siya daw yon. Siyempre yan, ang korte ang magde-decide yan. Pero ako kasi, tingnan mo ang situation na isang 13-year-old na bata. Sakyan ko lang yung kwento ng complainant ng Senate tsaka ng PAOK na investors visa daw, dumating siya dito at the age of 13. So, kung ako 13 years old bata, assuming galing ako China, wala akong alam dito, sino ang paniniwalaan ko? Di ba ang tatay ko, sasabihin niya kung ano ang for the best of my interest. Siya yung gagawa ng mga pamamaraan ko, paano ako safety, etc. Kung ang tatay ko at the age of 13, pinaniwalaan ko, sinabi niya sa akin na, anak, ito dito ka natitira sa Pilipinas, assuming ganun ang nangyari. Pilipinos, paniniwala niyo, ito may passport ka na. Yung passport naman niya, nagagamit niya ever since. Ilang beses na nag-expire, nag-renew. So tapos meron siyang birth certificate of live birth. Hindi mo naman pwede sabihin siyang tubuhan ng mga yan dahil teenager siya at saka bata pa. So, saan niya yung manggagaling? Yung kanyang paniwala na Pilipino siya. Di siyempre sa kanyang paniniwala na binigay sa kanya ng kanyang tatay niya. Oo. Okay. At saka tuwing pupunta siya ng China, kumuha siyang visa. Oo. Kumuha siya ng visa, wala siyang Chinese passport, wala siyang Chinese. Okay. Attorney, sige, salamat sa mga input, mga binigay ninyong impormasyon. So ngayon, walang biyahe sa Tarlac na mangyayari? Wala na muna. Kami ng motion to maintain status quo kasi gano'n din nakadetain sa Senate. Pagod lang. Pupuntahan nyo ba siya ngayon doon? Na may mga in 2 hours puyat na puyat tayo. Hindi, marami hong gusto magpa-picture, attorney. Pwede ba maningil kayo? Singilin nyo yung mga magpapapicture sa kanya. Saka yung baka naman pwede ipagtapat na niya sa inyo kung paano talaga siya nakaalis. Yung totoong kwento na, yung totoong kwento. Mukhang yun ang direction ang talagang pinupuntirya ngayon. Kung sino yung mga involved. Ako, I will really request her na sabihin niya kasi lalo na yan, dadami na naman ang threat niyan dahil siyempre nasa inside the government kung sino man mga tumulong dyan, di ba? Nako. Pero she has to. Kasi gusto natin malaman sino ba yung mga tumulong sa kanya dyan, di ba? Opo. Attorney, salamat. Thank you. Magandang umaga. Okay, thank you. Attorney Stephen David, Legal Counsel ni Mayora. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Naghatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Panchero ng Katunying at Jerry Dos. Ang tanong! Nasaan na si Sherwin? Meron na ba? Andyan siya sa San Andres Bukid, Maynila. Meron na bang mga nagsidagsaan doon? Alamin natin sa ating RS6, Sherwin Alfaro. Go, Sherwin! Medyo wala tayong Zoom ngayon dahil mahina ang interneter dito. Ganon. Sayang naman. Sayang, oo. Pero unang-unang dumating, pinakamabilis
mas mabilis pa doon sa BMW na 2 gulong. Dahil sumunod na winner natin, 3 ang gulong. Ang tawag mo dyan, kuya? Pedicab driver. Pedicab pala. Pedicab. Nagpadikit sa diesel race. Sige, pangalan mo, kuya? Richard Tagyan po. Si Kuya Richard, palagi kang nakatune sa diesel race. Yeah po. Lagi nakatune sa diesel race at sumunod na dumating. Itong taxi. Taxi naman, anong pangalan taxi mo, tatay? Bison Bisot po. Bisor. Bisor. Taxi, yan. Bisor taxi. Ay, sa kanina naman, napakinggan mo yung announcement. Nandiyan lang po ako sa may Tito Cruz. Dito mo, sa tagahabol dito. Pangalan mo? Julito Padlan. Si Kuya Julito at pangatlo, Grab driver naman. Poking-poking. Hoy! Ricky Cerveja po. Si Kuya Ricky, sa kanong napakinggan mo yung announcement kanina? Circuit Makati po. Sa Circuit Makati, nagpadikit ng diesel race sticker, kulay pulang kotse. Bios? Bios po. Bios. Amo ko po, ang pakal po amo ko kay Ma'am Len Garcia po. Kay Ma'am Len yan. Ma'am Len, dinikita na namin ng diesel race sticker yung inyong Grab, ha? Eto, dahil kayo mga naunang dumatay, may makitig ko 1,000 pesos po. Salamat po. Salamat po, Katonye. Thank you. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, meron din silang grocery bag. At syempre, Teaser Inch t-shirt at umbrella. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, tumutok lang sa Teaser Inch Mas Malakas, promo Arts number 6, Sherwin Battle Faro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yehey! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 6 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga. Araw ng Friday! 6 ng Setyembre 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Alice Go, balik Pilipinas. Death threats dahilan kung bakit umalis ng bansa. Pangulong Marcos masaya sa pagbagal ng inflation sa 3.3%. Kadiwa program palalawakin pa. Protection order ng Davao Court kay Pastor Apollo Kibuloy dineklarang null and void ng CA, Court of Appeals. Pangulong Marcos pinatututukan ang forecast ng mga darating pambagyo. Dating Albay Governor Noel Rosal sinibak ng Ombudsman, misis na alkalde sinuspindi naman. Guro sa Cebu City kakasuhan ng child abuse matapos kagatin ang 2 male students Mario Josep sa sobrang panggigil. Nanggigil. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, isang lalaking guro o teacher sa Cebu City ang nahaharap ngayon sa kaso matapos kagatin. Sa sobrang panggigigil ang kanyang 2 estudyante. 2 estudyante niyang lalaki. Si teacher lalaki din. Si teacher lalaki rin. Edad 14 at 17. Matapos tumanggi na iangat ang kanilang t-shirt para makita ang kanilang abs. Ayun, Mario Josep, teacher. Ang reklamo ay isasampa ng mga magulang ng 2 bagets na estudyante ng Don Vicente Rama Memorial National High School sa Cebu City. Desidido ang tatay ng 17 anyos na binatilyo na isa palang pulis. Nakasuhan ang guro
ng paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nagdadalawang isip naman ang magulang ng 14 anyos na estudyante kung kakasuhan ng guro na nag-I am sorry na. Ayon sa tatay ng 17 anyos o ayon sa pulis, kaya naman niyang patawarin ng guro, ngunit kakasuhan pa rin niya ito para maturuan ng leksyon at madisiplina. Ako wag mong ipakikita kay Undersecretary Trajib yan. Bakit? Ano bang trato ni Secretary kay Trajib? Undersecretary Trajib sa ganyan? Kanyan, tatanong, asan ba yung abs mo? Ba't ba naghahanap ka ng abs? Etong ab. Yusek, magandang morning. Yusek, birthday ni Yusek Trajib, di ba? Hindi na lang nagparamdam. Yusek Trajib, magandang morning sa DepEd kay Secretary Sani Angara. Good morning. Secretary, magandang morning. Sinugod sa ospital ang driver ng isang SUV matapos na sumalpok sa concrete barriers ng EDSA bus lane sa Quezon City. Sa lakas ng impact, wasak ang plastic at concrete barriers at maging ang traffic sign sa lugar malapit sa People Power Monument habang UPD ng hood at bumper ng sasakyan. Kinailangan pa ng mga rescuer na basagin ang bintana ng SUV upang mailabas ang walang malay na driver na mukhang dayuhan. Hinala ng mga otoridad, inatake sa puso ang biktima kaya nawalan ito ng kontrol sa kanyang sasakyan. Hindi na makakabalik sa pwesto si dating Albay Governor Noel Rosal matapos tuluyang patalsikin sa serbisyo ng Office of Ombudsman matapos mapatunayang guilty sa kasong grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Nagugat ang kaso sa illegal na reassignment sa 3 department heads sa mas mababang pwesto at paglabag sa mga patakaran ng Civil Service Commission na lubhang nakaapekto sa operasyon at serbisyo ng pamahalaang panlalawigan. Mabigat palang kasalanan yung gano'n, kumbansero, no? Nilipat at dinemote yung yung tatlong department heads. Pinagbawala rin ng ombudsman si Rosal na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno magpakailan-kailanman. Grabe pala to si Uncle Sam. Uncle Sam. Totoo ba, Uncle Sam? Totoo daw dahil perpetual disqualification from holding public office. Sinuspindi rin naman ng ombudsman ng 1 taon ang misis ni Governor Rosal na si Legazpi City Mayor Geraldine Rosal, kaugnay naman sa illegal na pagbibigay ng trabaho sa isang city engineer sa provincial government. Samantala, bibigyan ng proteksyon ng mga otoridad si dismissed Badman na Mayor Alice Guo. Ito po ang tiniyak ni Justice Secretary Benher Abalos kay Guo matapos itong sabihin na isa sa pangunahing dahilan ng paglisan nito sa bansa ay dahilan sa mga natatanggap niyang death threats. Ayon kay Abalos, sinabi niya kay Alice Guo na poprotektahan siya ng mga otoridad basta't sasabihin niya rin ang katotohanan. Ayan. At ikakanta ang kanyang mga kasabwat. Ayun. Kausapin na natin si Secretary. Dahil dumating na nga ho kanina sa mga maninang madaling araw si Secretary Benher Abalos, bit-bit nila si Mayor Alice Guo at ngayon po ay andyan na sa Custodial Center ng PNP. Nasa linya na natin Secretary Benher Abalos. Secretary, magandang morning. Magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga, Ka Jerry at Katunying at sa lahat po mga nakikinig at nanonood. Actually, nag-aalala kaming tumawag ngayon. Baka kakuha namin tulog pa. Tulog kayo matindi. Yung ginawa nyo, parang ilang oras yun? 48 hours yun tuloy-tuloy. Na walang tulugan. Nabibilisang po, pupunta po ako Antipolo po ngayon ano po tayo, may programa po. Opo. Ay, ganun ba? Bilang DILG Secretary, naku, talagang mabigat na trabaho ang pagiging DILG Secretary. Pero dito ho kay Mayor, ang sabi ho
meron siyang mga death threats at kanina kausap po namin na sekretary yung kanyang abogado si Attorney Stephen David at yun nga rin at sinasabi niya may mga death threats mula sa iba't ibang direksyon si Mayora. Nag-commit ho ba siya, Secretary, na makikipag-cooperate na siya kapalit ng kanyang security? Well, naalala ko nga ito dahil nung nakatayo kami, binanggit na sa akin ito, no, na kung pwede kami makausap ni Chief Marbil. Kaya kung makikita niyo yung larawan na litrato na nagpapakit siya, nakakita niyo yun? Opo. Yung nakaupo kayo. Yung nakaganon sa baba. Yun yung nakaupo siya dahil naalala ko na ngayon. Nire-record ni Chief Marbil kasi gusto niya kami makausap no? Nire-record niya yung boses, parang hindi pumayag, no? Kaya parang minat-snap na parang ma-document lang. Siyempre, hindi naman natin alam, makatingin tayo sa camera na nagpapakit pala siya, no? So, ganun po ang nangyari. Pero sinabi niya po sa amin mismo doon na talaga may death threat siya. At inamin niya naman po kagabi at in fact ng kanyang abogado. At ito naman ang sinabi ko. Ang sinabi ko, huwag ka mag-alala kung buhay mo dahil ito ang katungkulan ng pulis. Basta sabihin mo lang ang totoo. Ibigay mo yung mga pangalan. Lahat ng pwede mo ibigay mo lahat. No? Yun naman ang pangako sa kanya ng kapulisan. Nangako po ba siya na ganun nga ang ganyang gagawin? Makikipag-cooperate siya? Well, wala naman siyang sinabi. Basta ako ang sinabi ko lang sa kanya, no, kailangan dahil ito, nasa hukom na to, nasa husgado na ito, at of course sa Senado, magsabi ka ng totoo at huwag ka matakot kung yan lang. Importante, malaman namin ang totoo rito. Importante rin po, Secretary, kung paano siya nakalabas at yan ang pinupuntirya ngayon ng mga investigasyon ng Senado at Kongreso. Hindi ba tinanong yun? I'm sure interesado rin kayong malaman yun Totoo yun. Pero mabilis kasi yung pangyayari po rito. No? Mabula nung itinend over sa amin, gusto kami sandali at kailangan na ho namin bilisan dahil mahaba pa ho ang proseso. Dahil nagtagal po kami doon sa pag-meeting namin. No? Kasi kung maalala niyo ito, biglaan lahat ito Nasabihan lang ako nito nung bandang umaga o tanghalian na ang deadline sa amin ay 1:00 ng umaga. Opo. Deadline po ito dahil kung hindi kami pupunta ron, papakawalan siya ng Indonesian officials. May ganun pala. So, may ganun palang pangyayari. Oo, nasa Bicol ako noon Nasa Naga ako, nasa Camarines Sur, tinawagan ako ni Chief PNP. No, at kasi po ito, para maunawaan ng ating kababayan, this is a police-to-police operation. Opo. Ibig sabihin yung police ng Indonesia at Pilipinas nagkatulungan. So nasabihan kami na dapat 1:00, kung hindi may ipit at papakawalan nila. Kung kaya't agad-agad nagpahanap na po ako ng eroplano dahil hindi nakakayanin pa ng komersyal. Opo, tama. At inaano ko lang na nagpahiram sa akin ng kaibigan ko at ito pong walang bayad ni Cinco ang pamahalaan dito, wala tayong ginastos dito. Pahiram lang po ito. At pangalawa, kung may dala ka kasing nakaposa sa isang commercial airline, marami pa hong mga protocol yan. Magdali kami. Totoo yun. So, nung na-delay, natuwa naman sila at sinabi sa akin, sige, extend namin. Kasi nakarating kami ng Indonesia, halos alas 3 na umaga, alas 4. Opo. At alas 6, kailangan gumising kami dahil may meeting daw kami ng alas 9. No? Nagkaroon kami ng meeting ng 1:00 at doon nakausap natin ang mga top police officials sila. Kasi katunying at Jerry, ang police sa Indonesia ay may cabinet member. No? Kamukha sa atin, under ng DILG, doon ang pinaka-top police nila ay cabinet at napakalaking departamento. Opo. So nakausap ko po yung deputy dahil andun si Pope, naayos po sila ron. Nakausap po namin ni Chief Marbil, yung CID at yung sa anti-narcotics at yung sa Interpol, sa police. So, siguro inabot kami ng mga 40 minutes to close to 1 hour na closed door. Tapos, yun na nga, nagkaroon na kami ng formal meeting, turn over na po sa amin. Opo, okay. Sa totoo lang, Katunying at Jerry, nagpunta kami ron, hindi namin alam kung makukuha namin o hindi. Oo nga ho, Secretary. Kaya nga ho, nung una nga rin, nag-aalala rin kami, baka matagalan kayo doon dahil may binabanggit na may request daw ang Indonesian government ng prisoner swap. So wala pala talagang ganon.
Well, actually, no, wala namang ganon, no, napagdaanan sa diskusyon, pero wala namang ganon. Ang more of nagdiin na lang kami dito sa deportation, no. At of course, na rin kami sa kasi maganda ito. Alam niyo ba yung kay Sheila Go at kay Cassandra Ong yung una? Ito rin ay bunga nitong memorandum of agreement na yung police to police. Tama. So dahil dito, napag-usapan namin na hindi lang simula ito, marami pa tayong gagawin about smuggling, about drugs, no? Marami pa. So dahil dito, yung pumayag din sila at yun nga, the rest is history. Naku, ano natin. Kasi kung isipin mo, kung nagpunta kami ron at umuwi kami, hindi namin dala si Alice Go. Naku, kahiya-hiyang batikos ito. Talaga. Secretary, i-educate nyo nga kami, bakit ang sabi nila ay i-release nila ng alauna kahapon? Yung kung hindi nyo makukuha, kung hindi kayo darating, parang ganun ba? Alauna ng umaga. So parang 24 hours mula nung nahuli, ganun. Parang ganun po. Opo. So kaya nga agad-agad kailangan pumunta kami roon para makausap pa sila. Ang nangyari na disgrasya pa kami dahil hindi kagad kami nabigyan ng permit na umalis, no? Nagkaroon ng miscommunication. So nakaalis kami mag-alas 12 na, alas 11. Dumating kami roon alas 3. So akala ko, patay, baka na ano kami. Yung pala, sinabihan ako nung kanila Indonesian police officer na dahil nakita naman good faith natin, in-extend ng yung hanggang aantayin po kami. Ganun po nangyari. Opo. Doon po naman sa balikan ko lang yung prisoner swap, Secretary, no? So although napag-usapan po yun sa meeting, hindi ba nila in-insist yun, Secretary? Well, kapagdaanan lang naman ito, no? Pero itong gusto ko i-DM, hindi yun ang punto kung bakit na release si Alice Go. Hindi po yun. It's purely deportation po ang nangyari po rin. Naging deportation process na lang ang pangyayari. Okay, doon po sa susunod na tanong, ito po, I'm sure tinanong din sa inyo ng media, bakit po ba hindi nakaposas si Alice Go nung nandun po siya sa Indonesia? Well, that's Indonesia, no? Kaya nga pagpunta po namin dito sa Pilipinas, no? Pinasahan na po siya sa eroplano dahil para alam natin siya ay nahuli on the contempt ng Senado. Ito yung contempt lang po ito no? Ngayon, ang ginawa natin, kung maalala nyo, meron kaming kasong pinalang DILG. Ito yung unang-unang kaso kay Mayor Go na sinampa namin na kung saan nasuspindi siya preventive suspension ng ombudsman. No? So yung ombudsman na yon, kinatigan kami, nag-file ng kaso lamang kay Alice Go, ito po sa Kapas. Eksakto nung araw na yung pagdating namin, nag-issue ang Kapas Tarlac ng warrant of arrest. No? So anong nangyari, pagbaba namin dito, binasahan na siya sa eroplano pa lang ng demanda. At pagkatapos pinusasa na po siya. At pagbaba niya po, dinala na po siya roon sa airport, kinuha kanyang mugshot, kinuha kanyang fingerprints, kanyang health records, lahat ng kailangan dito at nilagyan na po siya ng CIDG na t-shirt. Yun po ang nangyari noon. So doon lang nagkaroon ng warrant of arrest nung paglanding po namin. Okay. Secretary, marami lang ang nakapuna. Lahat po ng mga nakaalam na nahuli na. Huli ho ito, no? Hindi sumuko si Alice, ano? Huli siya. Nahuli po. Nahuli ng Indonesian police po. Mula po nung pumutok na siya ay nahuli at nang mapuntahan na ninyo, hindi ho karaniwan yung reaksyon niya. Marami nagugulat dahil nakangiti pa at nakikipag-usap at yun nga, may mga pa-cute pang mga pictures. At yun nga ang pinupuna ng iba, pati daw mga government officials natin, mga nakangiti pa kayong nakikipag-picturean kay Mayora Alice. Reaksyon niyo po doon? Well, una-una nabanggit ko po kanina, no, yung sa aming tatlo ni Chief Marbil. Ito yung panahon na gusto niya kaming kausapin. At ito po yun, yung, kung di ako nagkakamali, ito yung sinusubukan ni Chief Marbil i-tape ang kanyang boses, hindi ang kanyang, para documented ang kanyang sinasabi. Hindi siya pumayag, no. Para may nag-stop ng picture, Siyempre, nakatingin ka sa camera. Kung nakatingin ka, hindi mo naman alam na yung katabi mo kung ano pinagagagawa,
kung nagpapakute o hindi di ba? Pero tayo lahat, matik, kapag may camera, ngingiti. Nakatingin ka rin sa camera. Ganun ang nangyari po dyan. As far as the three of us, that teacher is concerned. No? But yung iba po, kasi sa totoo lang, hindi mo talaga alam kung madadala mo siya o hindi Kaya nung nangyaring nadala mo, parang yung Philippine team, parang naka-gold. Para kayong naka-gold Kasi kung hindi mo madadala to, talagang kahiyahin. I mean, andun na yung kansyaw, andun na lahat. Pero of course, natural yan, trabaho yan Trabaho yan. Dapat what is important ka Jerry, mission accomplished kami dito na iuwi namin si Alice. Pati nga ho yung picture sa loob ng sasakyan na para silang mag-e-excursion kasama yung mga taga-NBI. Baka kumakalat din po ngayon yata yun. Kalat na ho, Secretary. Pero i-emphasize lang natin dahil sa baka may mga bagong nakikinig lang sa atin, yung pong Learjet na ginamit na Secretary, just for emphasis, kung po yun, kanino po yun, tapos magkano po ginastos ng gobyerno doon, if any? Wala akong ginastos ng gobyerno kasi may deadline kami ng 1 na umaga. Kung hindi, papakawalan si Alice Go. So ang ginawa ko po ay naghanap ako ng kaibigan kong hiram ako ng aeroplano. Kasi kung hindi ko gagawin ito, baka hindi kami umabot at makapakawalan si Alice Go. Wala akong missing kung ginastos ang gobyerno po rito. Okay. So ang sabi po ng abogado ay hindi na muna sila magpapiyansa sa Tarlac RTC. So mananatili po sa custodial facility ng PNP si Alice Go, Secretary. Well, parang ganun po. Ganito lang Jerry at Katunying, no. Basta kami susundin lang po sa amin kung anong iutos sa amin ng korte dahil ang PNP naman ay yan po ay tigasunod lamang, no. So kami po ay nakuha namin siya dahil po sa isang warrant of arrest na inisyu ng Papas Court na siya ngayon may jurisdiction dito, no. So ako ang talaga rito is that of course ang Senado dapat din nating sundan yan. Siguro mag-usap po sila kung paano. Susunod lang kayo. Yung koordinasyon. Susunod na lang siguro yung kung ano sabihin ng Senado at ng korte po rito. Ganun na lang po ang nangyayari po rito. Okay. Secretary, tayo na sa Antipolo. Salamat po. Salamat ka. Thank you po sa oras. Thank you po, Secretary. Sa oras. Secretary Benner Abalos, DILG. Ang unahing balita. 7:26. This time check is mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:33, Biyernes na naman, kumbatsero. So bukas happy weekend na naman tayo. Ang saya mo parang nahuli mo si Alice Go. Parang may plano ka na namang magliwa-liwa, kumbatsero. Syempre naman, enjoy na enjoy din pag may time. Buti na lang at may isang bangko na kahit weekend, may mga branches pa rin na bukas. Actually, kahit nga holiday Hulaan ko, yan ba yung bangko na nagsisimula sa letter B as in BDO? Natumbok mo, kumbatsero. At usually, ang mga bukas nilang branches yung mga nasa mall o di kaya malapit sa groceries para convenient at accessible. Alam nyo po ba mga kababayan na nasa 1,700 ang kanilang branches nationwide? At may 5,500 ATM machines sa buong bansa. Iba rin talaga, no? Kung gusto mong mag-open ng account, kumuha ng credit card o loans o ano pa mang financial product o service, hanapin mo lang ang pinakamalapit na BDO branch sa inyong lugar. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Bago lang natin tawagin tong ating bisita, kumbatsero, may good news tayo dahil bumagal po sa 3.3% ang inflation o ang paggalaw ng presyo ng mga bilihin noong nakaraang buwan ng Agosto. Mas mababa sa 4.4% noong July. Bukod dito, bumagal din po ang rice inflation sa 14.7% mula sa 20.9% noong July. Ganyan din ang transport inflation. Kaya masaya po ang Pangulong BBM sa pagbagal ng inflation na dapat anyang ipagdiwang. At dahil dito,
Plano daw po ng Pangulo na palawakin ang Kadiwa program sa Visayas at Mindanao. Ito Ayan, yung binabanggit natin eh. Oo, Mas gawin ng maraming nationwide yan. Kadiwa, nationwide. Oo, at Para lahat ng tao, mas maraming tao ay maka-access ng mas murang bilihin. Bilihin, lalo na ang bigas. Makibalita tayo dun sa lagi nating pina-follow up na contract growing o contract farming ng National Irrigation Administration. Nasa linya po na, hindi kaya sila naapektuhan itong mga pag-ulan, mga pagbaha ni Enteng. Si Administrator Luis Galien ay nasa linya po natin. Hindi. Si Direct yun eh. Director yun eh. Ano ba nasabi ko? Parang administrator niya, pero Luis. Hindi, iba yun. Iba nga pala iba yun. Ito ay si Engineer Administrator Eddie Guillen. Administrator, magandang morning. Si Katunying po, saka si Ka Jerry. Kumusta po kayo? Naman? Okay naman po kami. Okay. Wala naman pong problema. Opo. Paano, kumusta ho ba yung mga palay na naitanim natin? Ayos naman pala. Ayos naman po pala. Dahing balita. Balikan mo na. Sabi siguro ng mga nakikinig. Wala kami naririnig. Sira. Wala ho talaga. Nagdo-drawing lang ho kami. Dito na. Ito na. Si Administrator Eddie Guillen. Ayos na? Okay. Si Administrator Eddie Guillen ng National Irrigation Administration. Administrator, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Ay, Katunying, Ka Jerry, naimbagang-bigat po. Naimbagang-bigat po, Apo. Ito, kami nagtatanong, kumusta ba yung contract farming natin? Di ba naapektuhan ng matinding mga pagbaha pag ulan itong bagyong Enteng? Meron din hong naapektuhan, sir. Kaya lang may mga nauna rin kasing nakaani na eh. So, ito po yung natin. And then, dito natin, sabi ko sa ating mga regional managers, dito natin makikita yung ganda ng plano ng NIA ngayon, yung paglipat ng cropping calendar para sa susunod, lesser yung risk ng ating mga pagtatanim po. Mga sa tansya ninyo, admin, gaano ang napinsala? Mga ilang porsyento? Hindi naman po, kasi iba-ibang region naman po ito, no? All around the Philippines naman po ito. So, sa buong bansa po ito. So, hindi naman po lahat affected. Parang wala po yung, yung final data sa akin, pero hindi naman, marami na pong nakaanis sa ating contract farm. So, meron man, very minimal lang, admin. Oo, tama po yun. Tsaka yung mga naabutan naman po nakapasok naman po sa insurance, sa Philippine Crop Insurance. So, oo nga. Okay naman. Okay. So, gano'n na po ba karami? Nadadagdagan ho ba ang sumasali sa contract farming na ito ng NIA, admin? Totoo po yan. Marami po nag-i-interest. In fact, ito pong UPRIS natin, yung latest na itong sa October, marami pong interested. Kaya humihingi nga po kami sa gobyerno natin ng additional na punto para po dito sa contract farming natin. At ang kagandahan po nito ay convergence effort na po namin ito ng DA sa pangunguna po ni Secretary Laurel. So yung resources po ng DA na meron, ibubuhos po namin dito sa contract farming. Paghahaluin, So hindi ho ibig sabihin lugi kayo, naubos yung pondo, kundi kaya humihingi kayo ng dagdag na pondo para sa expansion ng program. Tama po yun, kasi yung ating contract farming na nauna ay nasa 40,000 hectares lamang po. So ang Department of Agriculture, may budget po sila para sa 260,000. So yun po. So yung sa DA pa lang na budget, malaki na. Antindi nun So 250,000 hectares plus 40,000 ng NIA. Aba, matindi. 290,000 hectares na yun Opo, at balak na po namin within 3 years ay talaga kung may expand po natin. So basta ho ang maganda ho rito, yung pagtutulungan na ho na yung convergence effort na po natin at pinangunahan na po ito ni Secretary Laurel para po yung lahat ng agencies na concern ay matutukan po ito.
Ano po ang target ninyo na harvest dyan at ano po yung actual na na-achieve natin na Secretary Administrator? Well, ang target po natin dito ay nasa 100 million kilograms. Ano po? Opo. Ay, so far, nangalahati naman na po kami ng 100 million kilograms po na bigas. Opo. Nangalahati na po kami. So, yung kalahati po yung ating hinihintay po ngayon. Opo, so ito pong about 500,000 tama ba yun? 500,000 500 million? 50 million bags ba yun? 10 million bags po ng 10 kilos po itong ating so nasa around 5 million na po yung ating naani. Ako na po yun, nabenta nyo na ho ba yun? Nabenta nyo na sa murang halaga? Marami na pong nabenta po at yung iba naman po ito turnover na po namin sa DA para po dito sa Kadiwa. Sa Kadiwa. Para DA na po ang Oo nga. Magkano ulit ito, admin? Ang magiging benta natin? 29 pesos. 29 pesos. 29 pesos. Yun ang maganda. Yan, saka talagang pero quality admin, quality. Opo, kasi bagong ani po ito eh. So, mabango ho at saka masarap. Pagka bagong ani po kasi masarap po siya eh. Ano ba tawag doon? Maalsa? Maalsa ho ba pag bago? Mabango. Saka matako pa sa tubig ito eh. Masarap eh. Hindi ho ito pwedeng bansagang NFA rice. Nia rice to. Nia rice. Naalala ko yung binebentang mura diyan, pasensya na admin yung unang ibinenta diyan sa kwan, pero hindi naman yata locally produced to, imported. May amoy daw yung unang ibinenta, pero hindi parte ng contract farming to Opo. Yung kasing CNFA ay yung mga lumang stocks po kasi ang ginigiling nila po. Kaya medyo, pinag-iisipan na rin ho yung secretary kung paano hong gagawin dyan. At dahil po dito sa expanded na contract farming, makakaasa po yung ating mga kababayan na mag-improve po yung ating yung ating pong supply. At dadami mabibili sa 29 pesos. Yung last na lang, October. So itong October, ito yung bagong cropping season. Ito na yung bagong kalendaryo, admin. Tama po yan. At dito na magsisimula yung convergence namin ng Department of Agriculture. Yung initial na 250,000 na convergence po natin. Okay. Hintayin po natin yan. Basta huwag kayong makukulitan sa amin. Lagi kami manghihingi ng update sa inyo dahil sa gusto naming malaman kung yung bang mga proyektong nilulunsad na maganda na ginagastusan ng pamahalaan at maganda naman yung pong objective ay nare-realize. Thank you po, Administrator. Thank you sa update, Admin. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Administrator Eddie Guillen ng National Irrigation Administration. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa ilan pa nating mga balita, ipinawalang bisa ng Court of Appeals ang protection order ng Davao Regional Trial Court Branch 15 laban sa mga pulis kaugnay ng pagsisilbi ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo, tinabla ng 22nd Division ng CA o Court of Appeals sa Cagayan de Oro ang writ of amparo na hirit ng KOJC laban sa DILG. Kaugnay ito ng pagpapahinto ng Davao City Regional Trial Court Branch 15 sa umunoy pagharang ng pulisya sa mga lagusan at iba pang pag-aari sa compound na labag umano sa karapatan ng religious group. Paalala ng CA, inilipat na ng Korte Suprema sa Quezon City ang mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy mula sa Korte sa Davao. Inamin ni Mr. Supranational Philippines 2016 Albert Rodolfo A.R. de la Serna na may joint bank account sila. May ano? Joint bank account. Joint bank account. Nino? Ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque. What? Kinumpirma po ito ni de la Serna sa pagdinig ng House Quad Committee hinggil sa posibleng koneksyon ni Roque sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Paliwanag ni AR, ginamit ang naturang joint bank account. Ginamit? Oo.
noong eleksyon pero sarado na ito ngayon. Okay. Sa pagdinig, inamin din nila sir Magkano laman? 6 na beses silang nag-travel abroad. Ayun laman. Hindi daw niya nakuha yung total amount pero may mga pumapasok daw diyan na 3 milyon. At siya daw ay nakapaglabas nga doon ng mga minsan 1.2 million hanggang 1.8 million. Milyon. Sa pagdinig po ng Kongreso, inamin din nila sir na 6 times silang nag-travel abroad ni Roque noong 2023. Abo. At hindi sa loob lang ng isang taon. Abroad to, kumbachero. Meron daw pong Hong Kong. Okay. Meron pong China sa Beijing at iba pa. At hindi na mabilang na biyahe sa iba't ibang lugar sa bansa, lalo na ng tumakbong senador ang dating presidential spokesperson noong 2022. Sa mga beach ba yan? Sa mga dagat ba yan? Hindi na banggit. Vale. Pero pogi talaga to si Kwan. Oo naman. Si AR. Kaya nga, supranational. At saka sa Champion. mga EA daw ni Secretary, nung siya'y nasa gobyerno pa, parang 7 yata sila o 8, siya lang naiwan. Walang naiwan nung tapos na nung wala na siya sa gobyerno. Ay, bakit kaya? Tanong ka na tanong, hindi mo na ko yung naiwan. Nagtatanong lang naman ako. Hindi ba natanong sa hearing? Hindi. Bakit kaya? Ikaw lang. Tinanong din, pero ayoko na sabihin. Samantala, patay ang 34 anyos na misis habang kritikal ang kanyang mister matapos pagsasaksakin ng inarkilan driver. At tinangay pa ang dala nilang perang 2 milyong piso sa Naik, Cavite. Kinilalang nasawi na si Zari Marie Cantuba na nagtamo ng mga saksak sa leeg habang kritikal ang mister nitong si Marlon Cantuba, 35 anyos mula sa Candaba, Pampanga. Sa investigasyon, nagtungo ang mga biktima sa Cavite mula sa Pampanga gamit ang kanilang sasakyan at ang inarkila nilang driver ang inarkila nila para magmaneho ay itong si Jomar Tambo para sila kumuha ng frozen meat sa isang kumpanya sa Cavite Technopark. Habang binabaybay ang Governor's Drive ay bigla na lamang huminto ang driver at itinabi ang sasakyan. Sa kwento ni Marlon, kinausap siya ng suspect na kung pwede ay siya muna ang mag-drive dahil inaantok siya. Lokong driver. Inarkila siya para mag-drive. Pero inantok, kunwari. Kaya ang pinagmaneho, yung amo niya. Hindi, no? Oo. Gayon pa man ay sinabi ng biktima na hindi man siya nakakapaba pa ng sasakyan ay inundayan na siya ng saksak habang nakatutok ang isang patalim sa misis at kinuha ang bag na may lamang 2 milyong piso. Kahit na naibigay na ni Zari ang bag, pinagsasaksak pa rin ito at mabilis na tumakas gamit ang sasakyan ng mag-asawa. Aabot sa 1.2 billion pesos na halaga ng cash assistance, bigas at serbisyo ang ipinaabot ng gobyerno sa Davao City. Kasabay ito ng paglulunsad ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair na pinangunahan ni Speaker Martin Romualdez. Sinabi po ni Romualdez na nagbalik sila sa Davao para ipabatid ang mensahe ng Pangulong Marcos na walang mapag-iiwanan at mahalaga ang mga taga Mindanao sa bagong Pilipinas. Pinatawan ng 6 na buwang suspensyon ang Office of the Ombudsman si Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Dimalanta. Sa 6 na pahinang desisyon, sinabi ni Ombudsman Samuel Martires na kailangang suspindihin si Dimalanta dahil malakas ang ebidensya laban sa kanya sa reklamong isinampa ng Consumer Group na National Association of Electricity Consumers for Reforms, Inc. Kabilang dito ang pagpayag ni Dimalanta na bumili ng kuryente ang Meralco sa wholesale electricity spot market sa mataas na presyo. Inamin po ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na low moral ang mga tauhan ng kanilang ahensya matapos silang sermonan ng Pangulong Marcos ng matakasan ni Banban Mayor Alice Guo. Ayon kay Sandoval, patuloy ang kanilang investigasyon at hindi pa nila alam kung sino ang immigration officer ang tumulong kay Guo na makaalis ng bansa. Pero tiniyak po ni Dana Sandoval na hindi nila sasantuhin. At makakatikim sa kanya. At nakakasuhan at mapaparusahan ang sino mang mapapatunayang sangkot sa pagpapatakas kay Guo. Ayan. Samantala sa mga nagtatanong po kung sumuko ba si Guo o nahuli, Yuel, meron na ba tayo dyan?
Parang may lumabas na pong video kung Ng paano actual. nung actual na Paghuli. Ito Ito. Kinakatok yung pinto. Number 23, Unit 23. Ayun, nakita nyo. Nakaupo si Mayor Guo sa may likod ng pinto. Ayun. Naka-video lahat eh. Ayan. Si May John. audio ba yan? Si John. Naka Ayan, sombrero. tumayo siya. Si Mayor si Alice Guo. Tumayo siya. Nakapajama. Nakapantulog siya. Nakapantulog. May video yan. May audio yan. May audio. Ayan. Okay, Larry. Ayun daw. Ano na? Let me change my clothes. Bis lang ako. Your clothes later in the office. Mamaya ka na magpalit ng damit, sabing ganun. Para translator ni. Para kay translator ni Isko. Kaya meron naalala mo na naman yung nakabudol kay Isko. Ayan, yun po yung nangyari. Kaya tandaan po nyo, doon po sa mga mahilig sa mga numerology, number 23 po ang unit na malas po. Malas po yung 1, 2, 3 ka. Ano ba to? Parang townhouse, ano? Parang ganun, kumbachero. Ayan. Unit 23. Nakakuha na ng townhouse. Yan. So, yan po ang pangyayari. So, hindi po sumuko. Siya po ay nahuli ng immigration ng Indonesian authorities. Susunod! Dito po! Aba, nauuso ang takasan, ano? Meron daw isang kilalang aktor na tinakasan na rin ang kanyang kinakaharap na kaso. Nako! Yan at iba pang mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:52. Ang balitang ito. Ang Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Itong si Kuyang Els Bartolome, medyo inggitero din eh. Sabi niya, sarap maging pogi, pa-travel lang, may joint account pa. Ikaw may pagka-inggitero ka din pala, Kuya Els, ha? Talaga kaming mga pogi. Ano daw? Pa-travel na lang, may joint account pa. Sabi naman ni Ka Jerry Labasan, tinititigan daw niya itong picture na magkakasama sina Secretary Abalos at si General Romel Marbil. Yung nakaganon? At nakaganon sa baba si Mayor Alice Guo. At ang sabi ni Ka Jerry Labasan, bagay sina Alice at General Marbil, ano? Kung sa bagay. Oo nga, pareho sila ng ngiti. Litaw ang ipin. Litaw ang ipin. Yan ang ngiti. Dapat ay wagas. Good morning at happy birthday kay Kuyang Raul Cervantes. Kuya Raul, senior ka na pala. Kuya Raul Cervantes. Happy birthday. Binabati po kayo ni Kuya Ed Season at ni Ate Nilda Season dyan sa Bohol. Happy 90th birthday naman kay Mami Molina Karandang Apale. 90th birthday. Binabati po kayo ng inyong Mami Molina, ng inyong mga apo na CJ, Job, Yuri, Mori Apale. Natawa ko pati si si Secretary Dong Mendoza pala. Si Secretary Dong Mendoza. Naiinggit din? Parang pakiwari ko, naiinggit siya kay Secretary Ben-Hur eh. Dahil sabi niya, bagay si Sec Ben-Hur saka si Alice. Ay, baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherylum pre-painted ka na. Uy, magandang umaga kay Kuyang Jomar Canlas at kay Yusek Adrian Bersamin. May pasok ba sila? May pasok sila at ang aga daw nilang pumasok. Kapag hindi, mapapagalitan sila ni ES. Luke Bersamin. Uy, komportableng biyahe ba ang hanap nyo? Abay, ito po ang hatid ng Cherry Tiggo 7 Pro. Ang Cherry Tiggo 7 Pro ay may 12.3-inch infotainment na may Apple CarPlay at Android Auto.
Taglay rin ito ang malakas na power ng makina na may turbo para sa mas swabing pagmamaneho. Mayroon din itong power tailgate para hassle-free ang pagbubukas ng inyong mga trunk, lalo na kung marami kayong dalang mga gamit na ikakarga sa inyong sasakyan. So kung may buhat-buhat ka, yun, may yabang ka. Dudunggulin mo lang ng konti. Napanood mo ba yung video doon? Oo nga eh. Ibang klase. Bukod pa rin, ipinagmamalaki po ng Cherry Tiggo 7 Pro ang taglay nitong 7 inches na full digital instrument panel at panoramic sunroof na swak para sa inyong out-of-town road trips. Talaga namang panalo ka sa sasakyang ito. Kaya ano pang hinihintay mo? Subukan na test drive mo na ang Cherry Tiggo 7 Pro. Bisitahin ang Cherry dealership na malapit sa inyo. Okay, check out ang kanilang website cherryauto.ph. Tama-tama ito, Ninang Grace Mananansan. Birthday mo naman nung nakaraang araw. Hindi ko na nabate. Sorry. Happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday sa mga panahong ito. Happy birthday kay Kayu. Yung anak ng ni Janice. Anak ni Janice. Si Kayo. Anak ni Janice. Happy birthday Kayu, anak ni Janice. At happy birthday din kay ating Susan Yulo Ramos ng Bacolod. Si Mr. Jerry Balyang, ang dating presidente ng PhilHomes 2, ay magbe-birthday din. Baka daw ho kayo'y wala namang lakad. Bukas po ay nangungumbida siya, si Dr. Jerry Balyang, sa kanyang pagdiriwang ng kanyang pangilan itong birthday. At yan po'y gaganapin dyan sa malapit sa kanilang bahay. Ipangungumbida mo na naman, di ba? Oy, nakakatuwa yung post ni Mayor Along Malapitan, kumbachero, kagabi ito, mga 9 hours ago. Ang post niya, matulog na kayo. Wala pa tayong announcement ngayon dahil hihintayin ko pa ang 2 a.m. weather bulletin ng Pag-asa bago mag-announce. Ako na lang ang magpupuyat para sa inyo. Sabi niya. Hindi to si Mayor. Palagay ko, yan, Mayor, lagi ka talaga nagpupuyat kahit nung bata ka pa. Mayor, ngayong araw na to, kumbachero, ay may State of the City Address o SOCA. Itong si Mayor Malapitan dyan sa Caloocan, abangan natin kung ano ba ang SOCA. Siya daw, kahit daw puyat siya, magsosoka siya. State of the City Address ni Mayor Along Malapitan. Good morning sa mga taga-Caloocan. Yehey! Unti-unti na hong gumaganda ang panahon. Happy tayo. At happy rin tayo dahil naibalik na si Alice Guo na happy rin naman. Happy din naman. Ang sabi nga ay happy to be caught. Ayan. Happy to be caught. Sa mga talagang tinititigan ko itong mga pictures niya na nandun sa sasakyan kumbachero para talagang mag-excursion lang. Parang nakipag-unahan pa dun sa mga taga-NBI agent. Nakahawak pa nga sa braso ng isa eh. At masayang maset. Talaga naman gano'n ang mangyayari. Kahit na sina Secretary Abalo, sina PNP Chief Marbil. Sabi ko nga kanina, para tayong nakaginto eh. Sipin nyo yung nakalusot, nakataka sa atin, naibalik natin at pwede na nating iharap sa hustisya para gumulong ang hustisya. Antayin ho natin, baka makaginto rin tayo sa hinuhukay ng pulis. Diyan po sa KOJC compound. Diba? Nasa ilalim daw ng lupa, sa lalim daw ho nung tunnel, mukhang mainit na eh. Papalapit na daw sa impyerno. Baka makaginto tayo doon. At magiging happy rin tayo dahil merong dapat na mapanagot sa batas, yung mga dapat na papanagutin sa batas. Paano? Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Tinesting